Wawakasan na sana sila ni Biros. Ngunit sa sandaling iyon ay may portal na lumitaw at may lalabas dito na nagsasabing, "Nanggaling ako sa hinaharap, at hindi ko hahayaang sirain muli ang kwento, Biros." Ang kapangyarihan ni Biros ay ganap na nawasak ng taong ito, na nag-iwan sa kanya na masindak nang makita ito. Si Goku na nasa lupa ay hindi nakaimik nang makita ang mukha ng lalaking iyon, dahil siya ay masyadong pamilyar. Sa sobrang hirap paniwalaan, iisipin niyang nasa harapan niya si Goku Black. Ito ay tila ang pinakalohikal, ngunit siya ay mali. Medyo galit na sasabihin ni Biras sa kanya, "Sino ka sa tingin mo para manghimasok sa sandaling tulad nito? Marahil ay naparito ka upang makibahagi sa kapalaran ng mga taong ito, ngunit anong hangal? Ako si Goku mula sa hinaharap, at naparito ako upang maiwasan ang kakilakilabot na pinsalang gagawin mo sa kasaysayan kung sisirain mo ang planetang ito." Nagmula ako sa ibang timeline na naapektuhan nito at gumawa naman ng isa pang timeline na siyang pinanggalingan ko. Naparito ako para iligtas sila. Hindi ko maintindihan, anong timeline ang sinasabi mo? Mr. Biros, sinusubukan niyang sabihin na kung ano ang binabalak mong gawin, ay gagawa ng isa pang timeline dahil ang tanging katotohanan na nakialam tayo sa oras. Naging sanhi ng paglikha ng isa pang timeline kung saan nagkaroon ng iba't ibang mga kaganapan ang kasaysayan, tila ang sayan ay nagmula sa isa sa mga pagbabagong iyon sa oras, at nais niyang pigilan kung ano ang sa isang punto ay hindi maiiwasan para sa kanyang kasaysayan. Bago natin ipagpatuloy, maaaring kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. Hindi ako interesado dyan, Whis, tsaka bawal ang ginawa niya, at saka, naglakas loob siyang harapin ang isang God of Destruction. Kung ano ang nangyayari sa mundo niya ay hindi mahalaga sa akin, wala akong pakialam sa ganoong bagay, ginagawa ko ang gusto ko. Kaya iyon ang gumagabay sa akin mula sa hinaharap, kakaiba, ibang-iba ang ugali niya sa akin, ibig sabihin, hindi ako pareho sa lahat ng timeline, nakakapagtaka. Ngunit gayon paman, hindi ko maintindihan kung bakit gusto niya tayong iligtas, gaano ito maaaring makaapekto sa kasaysayan na sinisira ni Biras ang planetang ito, sa timeline ko iba ang mga pangyayari. Kaya hindi ko mahuhulaan kung ano ang maaaring mangyari, marahil ang katotohanan ng pag-iwas sa pagkawasak ng planetang ito na ginawa ni Frieza ay naging sanhi ng lahat ng ito, hindi ako naniniwala na ang kasaysayan ay maaaring maapektuhan nito. Gayunpaman, hindi ko pinagsisisihan na ginawa ko ito, ligtas ang buong pamilya ko at masaya ako dito. Hindi mo alam ang sinasabi mo, bata, sa patakaran, hindi mo dapat pinigilan si Frieza na sirain ang planetang ito, maniwala ka man o hindi, iyon ay nagsisilbi para sa balanse ng universe. Nakalulungkot na dapat na alisin ang planetang ito at ngayon ay binabayaran nating lahat ang mga kahihinatnan ng mga pagkilos na iyon. Lilingon siya at makikita ang kanyang mga magulang na nagsasabi sa kanila, "Ako ang inyong anak na si Kakarot at pasensya na sa mga nasabi ko, ngunit ito ang totoo, ikinalulungkot ko na masasaktan kayo nito, ngunit ang kwento ay nangangailangan ng paglipol na iyon." Labis na nalito sina Jane at Bardock dahil ang lahat ng oras na ito ay isang bagay na lubhang nakalilito sa kanila. At para sa kanila, iyon ay isang bagay na walang paliwanag, hindi nila naiintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit alam nila na ang taong ito ay kanyang anak, dahil sa parehong hitsura bilang Bardock, bagamat hindi nila maintindihan kung bakit tinawag niya ang kanyang sarili bilang Goku. Ang tanging nakakaunawa sa nangyayari, ay sina Goku, Beerus at Whis, dahil mayroon silang kaalaman tungkol sa panghihimasok sa oras at naglakbay sa pagitan ng mga timeline. Sasabihin ng batang si Goku, "Kaya kung gusto mong masira ang planetang ito, bakit ngayon gusto mo itong iligtas kung si Beerus ang nagbabalak na sirain ito?" Iyan ay isang bagay na mauunawaan mo sa paglipas ng panahon, bata, sa ngayon, hindi mo ito maiintindihan, ang oras mismo ang magsasalita para sa akin at doon mo maiintindihan ang lahat, sa ngayon, kailangan mo lang maghintay. At ano ang plano mong gawin ngayon? Alisin si Mr. Biros, kung ano ang nasa isip mo, dapat alam mo na imposible sa ngayon. Pasensya na kung pinaniwala kitang papatayin ko siya, wala iyon sa kakayahan ko, at kung magagawa ko ay hindi ko rin gagawin. Ang taong ito ay hindi masamang tao, siya ay medyo pabago-bago, ang pag-alis sa kanya ay hindi ang tamang bagay na gawin, ang aking plano ay nakasalalay sa isang bagay na ganap na naiiba.
Nakikita ko Saiyan, wala kang planong alisin ako, ito ay isang matalinong desisyon sa iyong bahagi, ngunit sa kabilang banda, isang hangal na desisyon ang makialam sa sandaling ito. Hindi ko kayang magambala, kinamumuhian ko ito sa buong pagkatao ko, kaya kailangan mo ring maalis sa planetang ito. Hindi rin naiintindihan ni Haring Vegeta ang lahat ng ito, ngunit patuloy siyang nagsusumamo ng awa sa God of Destruction Beerus. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Beerus at sa isang suntok, naiwan siyang nawala ng malay sa lupa. Makikita ni Vegeta ang kaganapang ito at aabalahin siya hanggang sa puntong gustong salakayin ang God Beerus. Ang galit na ito ay ilulunsad ang kanyang sarili laban kay Beerus, ngunit si Goku bilang isang bata na may kaunting lakas ay pipigilan siya at sasabihin sa kanya, "Huwag kang makisali Vegeta, wala kang kwenta kumpara sa kanya, huwag kang gagawa ng kahangalan dahil lang sa galit, alam kong hindi ako ang pinakamahusay na halimbawa, ngunit mga tuwiran bago gumawa ng mga bagay." Ito ay magpapakalma kay Vegeta, at si Goku ay sinabi kay Vegeta na huwag gumawa ng isang bagay na kahangalan. Sasabihin ni Goku mula sa hinaharap ang iba na huwag lumaban dahil maaari silang masaktan. Pumaitaas ang lahat at nakinig kay Goku. Sa sandaling iyon, magiging Super Saiyan si Goku at gagamitin niya ang Super Saiyan Blue at pagkatapos ay Ultra Instinct na ikinagulat ng lahat. Natigilan ng anghel na si Whis, nakakagulat, marahil ay isang mortal ang nakarating sa ganoong antas, ito ay isang bagay na kahit na ang mga Diyos ay hindi nakayanan, ito ay ang Egoist Doctrine, isang pamamaraan kung saan ang iyong katawan ang tumutugon para sa iyo, isang bagay na ngayon ay halos mga anghel lamang ang nagtataglay at nangingibabaw. Magugulat si Goku na makitang naabot ni Goku nang hinaharap ang ganoong estado, dahil alalahanin natin kung kailan muling isinilang si Goku, hindi pa niya nagagamit ang estadong iyon at lubos na walang kamalay-malay, kaya naman nagulat siya. Hindi lamang ipinakita ni Goku nang hinaharap na taglay niya ang Ultra Instinct, ngunit ipinakita rin niya na pinagkadalubhasaan niya ang Ultra Instinct, isang bagay na hindi maunawaan ng lahat na naroon. Sa sandaling iyon, ipinosisyon ni Goku mula sa hinaharap ang kanyang sarili upang lumaban. Makikita ito ni Beerus at mananatili lamang sa parehong posisyon, ngunit ang kanyang mga braso ay nakakross, ngunit si Goku sa sandaling iyon nang walang anumang babala ay aatake sa kanya, malaki ang tiwala ni Beerus na hindi niya akalain na tatamaan siya ni Goku. Ngunit gayunpaman, napakabilis niya kaya natamaan niya ito sa tiyan na nag-iwan kay Beerus na naghahabol ng hininga. Hindi na masama, hindi ko inaasahan ang pag-atake ng ganoon, nakikita kong malakas ka. Titingnan siya ni Beerus, at sa isang iglap ay lalabas siya sa ibabaw niya, sinusubukang hawakan siya sa ulo, ngunit si Goku ay magbibigay ng isang pagkilos na halos nauuna dito upang magbigay ng isang malakas na sipa kay Beerus, na naging dahilan upang bumagsak siya sa mga gusali sa lugar. Hindi pwede, nasira ang bahay ko, ngayon ano ang gagawin ko, sabi ng isa sa mga naninirahan sa planeta. Si Goku ay lalapit ng sobrang bilis upang maglunsad ng isa pang suntok. Ngunit papagitnaan ni Whis ang dalawa at pipigilan niya sila, na sinasabi, "Kailangan ninyong huminto, kung magpapatuloy ang labanang ito ay mawawasak nito ang planeta, itong simpleng planeta, hindi ito idinisenyo upang suportahan ang mga dami ng kapangyarihan at enerhiya, sa anumang sandali maaari itong bumagsak at ganap na sirain ang sarili." Tumahimik ka Whis, sa tingin mo ba may pakialam ako sa planetang ito, lumayo ka rito, hayaan mo akong lumaban, huwag kang makisali, inis na sabi ni Beerus sa kanya. Paumanhin Mr. Beerus, naisip ko na mahalagang malaman mo ang impormasyong ito. Sasalakayin ni Beerus si Goku ng sobrang galit at pareho silang nagkaroon ng pantay na laban, to the point na walang nakakakita sa mga galaw nilang dalawa. Sa laban na iyon, ang nakikinabang ay si Goku nang hinaharap, siya ay higit na nakahihigit sa Beerus sa sandaling iyon. Lahat ng suntok at atake ni Beerus ay madali lang niyang naka-counter, tila sa wakas ay nakaharap na ni Beerus ang isang tao para humingi ng awa sa kanya, ngunit siya ay mali. Matatawa si Beerus sa sandaling iyon na nagsasabing, "Akala mo talaga mas hihigit ka sa akin Saiyan, naisip mo na ang isang mortal na may pag-iral ay limitado at maikli tulad ng sa iyo ay maaaring harapin ako, isang God of Destruction na may libu-libong taong karanasan, iyon ay magiging katawa-tawa."
Mag-iisip si Goku ng hinaharap, kung gayon, ito ang gusto niyang mangyari, sa wakas, ipakita ang lahat ng kanyang kapangyarihan, mukhang nagtagumpay naman siya, ito na talaga ang hinihintay niya. Si Goku ay titingin sa mga mata ng hinaharap na Goku, at sa sandaling iyon ay mapapansin niya ang isang bahagyang ngiti sa kanyang mukha, na nagpalagay sa kanya na ito ay bahagi ng kanyang plano, at talagang hindi siya nagkamali. Alam ni Whis na kakaiba ito at sinabi kay Beerus na mas mabuting huminto na. Dahil hindi naman umimik ang Saiyan, sa kasong ito, siya ay matalino, alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit gagawin muli ni Beerus, hindi papansinin ang mga salita ni Whis at gagawin ang gusto niya. Kaya't sa sandaling iyon, ilalabas ni Beerus ang lahat ng kanyang kapangyarihan at magbibigay ng isang malakas na hiyaw na nagpayanig sa buong universe. Ang mga naninirahan sa kabilang planeta kahit papaano ay naramdaman ito, at kahit papaano ay nagsimula rin silang makaramdam ng panginginig at takot dahil sa lakas na kanilang naramdaman ay tila hindi magandang bagay. Samantala sa lugar ni Zeno-sama, nakita ni Great Zeno-sama ang nangyari. Ngayon ay tila isang Goku mula sa ibang timeline ang lumitaw dahil sa pagiging alerto ng kasaysayan. Sinabi ko sa kanya na ang mga timeline sa parehong oras ay lumikha ng iba pang mga timeline at hindi ito maaaring maging mabuti para sa pagkakaroon ng mga bagay. Alam ko Daishinkan, alam kong magdudulot ito ng mga kahihinatnan, ngunit nagtiwala ako na ang Saiyan ay maaaring muling gumawa ng kasaysayan at mapabuti ito. Maaaring hindi ko inisip kung ano ang kaakibat ng lahat ng ito, kahit na sa tingin ko ay may mas malaking problema, ang dahilan ng taong ito na ngayon ay ginagamit ng God of Destruction Beerus ang lahat ng kanyang kapangyarihan, sa tingin ko oras na para makialam. Hindi Sir Zeno-sama, tandaan mo ang napag-usapan natin noon, hindi tayo makikialam dito, manunood lang tayo sa mga nangyayari sa kaganapan na ito. Ngunit Daishinkan, hindi mo ba nakikita, ang layunin ng lahat ng ito ay iyon ay manatiling buhay si Son Goku, naiintindihan mo na kung sisirain ni Beerus ang lahat ng iyon. Ang plano ay mabibigo at lahat ng ginawa ko ay para sa kasiyahan. Ngunit dakilang Zeno-sama, kailangan mong maunawaan. Manahimik ka Guardian, lumapit ka dito at aalisin kita. Paumanhin Great Zeno-sama, hindi ko na uulitin. Dakilang Zeno-sama, siguro nanggaling ang saya na iyon sa hinaharap, alam niya ang ginagawa niya. At marahil ito ay kanyang ideya na gagamitin ni Beerus ang lahat ng kanyang kapangyarihan, magsimulang mag-isip, bakit may darating sa hinaharap para harapin ang taong alam niyang hindi niya kayang talunin. Samantala, ilalabas ni Beerus ang lahat ng kanyang kapangyarihan laban sa saya na may napakalaking mapanirang aura na nakapalibot sa kanyang katawan. Ngunit sa sandaling iyon, naaalala niya kung paano sa kanyang timeline si Kai Osama ay nagturo sa kanya ng isang lihim na pamamaraan, naaalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Kai Osama. Goku, sa pagkakataong ito ituturo ko sa iyo ang isang pamamaraan na walang nakakaalam, ito ay isang bagay na natutunan ko daan-daang taon na ang nakalilipas, salamat sa katotohanan na binuo ko ito sa mahabang panahon. Ngunit hindi ko ito nagamit dahil napakalakas nito, nangangailangan ito ng sobrang lakas, isang napakadakilang kapangyarihan. At ano ang layunin ng pamamaraang ito na gusto mong ituro sa akin, ano ito? Ito ay tungkol sa paglikha ng isang dimensional na portal upang ikulong ang napakalakas na nilalang sa ibang dimensyon, na makatarungang nilikha upang maglaman ng mga ito. At hindi sila makatakas, kundi buksan ang mga portal na ito at ilak ang mga ito, kailangan mo ng parehong kapangyarihan na mayroon ang kalaban upang buksan ang portal na kinakailangan upang ikulong siya. Ang pagiging kapaki-pakinabang ng diskarteng ito ay medyo hangal dahil, bakit mo gustong ilak ang isang tao na may pareho o mas kaunting kapangyarihan na sa iyo? Kapag hindi ito kumakatawan sa isang banta sa iyo, isa lamang itong potensyal na pamamaraan na hindi na kailangan ng sinuman dahil ito ay magiging walang katotohanan. Pero ituturo ko ito sa iyo, dahil mahalaga na alam mo ito, nais kong makakuha ka ng parehong kaalaman tulad ng sa akin at mga diskarte. Kung balang araw ay hindi na ako umiiral, kahit papaano ay mayroon kang buhay na alaala ng aking mga turo. Sige Kai Osama, turuan mo ako ng teknik na yan, gusto kong matutunan ito. Malapit ng tamaan ni Beerus si Goku mula sa hinaharap, ngunit sasabihin ni Goku, Soul Locker.
Ginamit ni Goku mula sa hinaharap ang sariling kapangyarihan ni Beerus, at ginamit ito laban sa kanila, paglikha ng isang portal na may sariling enerhiya ng God of Destruction. Leche, bakit ganito? Kung bakit lumalabo ang paningin ko, hindi ako makagalaw. Pasensya na Beerus, gusto mong mangyari ito. At sa sandaling iyon, mawawala si Beerus sa lugar na iyon dahil kinulong siya ng sarili niyang kapangyarihan. Natahimik ang iba nang makita ang ginawa niya. Lumuhod si Haring Vegeta sa kanyang harapan, nagpapasalamat sa kanya. Lalapitan ni Goku ang Goku ng hinaharap. Ngunit ang Goku na iyon ay mahuhulog sa lupa sa normal na anyo, naubos nito ang lahat ng kanyang enerhiya. At may maliit na ngiti niyang sinabi, nagawa ko, kaya ko silang iligtas. Ilalagay ni Whis ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo at sasabihin, paumanhin Mr. Beerus, binalaan kita ng mabuti, ngunit hindi ka nagtiwala sa akin, ngayon tingnan mo kung ano ang nangyari sa iyo dahil doon, sana ay magmuni-muni ka kung nasaan ka man. Lumipas ang ilang oras at makakabawi si Goku mula sa hinaharap at sasabihin sa kanila, kung gayon, sa tingin ko tapos na ang trabaho ko dito, aalis na ako sa lugar na ito. Ngunit huwag kang umalis, kailangan kong magtanong sa iyo ng ilang mahahalagang katanungan, sasabihin ito ni Goku, ngunit nang mapagtanto niya, nawala na si Goku mula sa hinaharap. Samantala sa lugar ni Zeno-sama, alam niya na ang Saiyan ay may kung ano sa kanyang mga kamay. Tama ka Daishinkan, kung gayon ang lahat ay mas mahusay para sa ngayon, tila hindi na natin kailangang makialam, ito ay kapanapanabik na makita kung paano magpatuloy ang lahat ng ito. Mahusay Zeno-sama, sa palagay ko ay hindi ka dapat matuwa, ang seal na iyon ay hindi kayang mapigilan si Mr. Beerus ng matagal. Sa katunayan, tila siya